And guys, nandito ngayon sa UP, kasama natin yung dalawang friends at mag-classmate na taga UPLB na sila Miss Inis. Inis. Hindi naman nakakainis. Charot lang. Ikaw and Miss? Ellie po. Okay. Kung saan school natin? Okay din naman. Okay. Anong subject ba yung pinaka-papagod ka na? Majors ko po siguro like DevPsych, Developmental Psychology. Pangalan pa na, technical na eh. Botany 20. Or on memorization. And like yung mga cycle ng Plants. plants. Lahat ng parts hanggang ugat yan eh, no? Okay. Anong ginagawa niyong dalawa na coping mechanism para mawala naman yung stress niyo sa pag-aaral? Kumakain. Kasama siya. Okay. Yes po, kumakain. Food trip. Oo, ano? Anong yung kay Ann Curtis na yung sinabi yung isang government official? Anong say mo dun sa ganong setup? Since it's Women's Month, sobrang degrading lang po nung statement niya, lalo na po towards dun sa artist. At least, be sensitive sa mga sasabihin mo, lalo na kapag alam mo nakakabastos yung isang word na lalabas sa bibig mo, wag mo na lang sabihin. Or, I mean, in the first place, bakit po kasi natin yung naiisip towards women, di ba? Like, tao lang din naman kami, and parang, ayun, lang po kasi natin naririnig yung mga ganong statement, lalo na po sa mga lalaki. And, I don't know, overall, it's just so wrong. Pagka nakita mo na ginaganon yung babae, nakinig mo, kasi kunyari, malapit lang sa'yo, i-approach mo ba siya or pagsasabihan mo siya, how would you deal with that? More on, i-approach ko yung guy. Or magte-take agad ako ng legal, something. Like, i-report ko towards the authorities. Ganon. Para maayos agad siya. Baka hindi na umulit, no? Yes. So, sino ba yung mga kilala mong artist sa kapamilya ka ba kapuso? Matanong ko lang. Kapamilya. Pamilya, ikaw? Kapamilya din. Wow. Hindi naman gusto magpamilya. Iba yun. Iba yun. Sino sa apat na to yung pinaka-iconic na big winner para sa inyo? Siguro po yung kay Caprice. Alright. I mean, kasi parang sa lahat, dun sa dalawang version ng collaboration ng PBB is siya yung parang nakita kong grabe mag-articulate ng thoughts niya, and parang grabe din po yung respect niya towards other people or dun sa mga housemates niya. Parang introverted kasi si Caprice, ano? Yes po. And anong gusto mong ugali ni Caprice na nag-stand out? Yung pagiging appreciative po siguro niya as a person. Walang ngiti din siya, eh, no? Yes po. Kasi naalala ko lang po yung clip na napanood ko sa TikTok na binigyan siya ng bag nung papa niya. And Mahal nga ng bag. yes, parang sobrang na-appreciate na po niya yun agad, and parang nasabi din nung mga tao sa comment section na hindi siya palahingi na anak. So, Siya materialistic. yes. Sakot. Ikaw, sino yung pinaka-iconic na PBB big winner para sa dito sa apat? I think si Mika Salamanca. Kasi as far as I know, marami siyang naging issue before siya sumali ng PBB. And parang yung pagiging big winner niya, I guess we could say na na-redeem niya yung sarili niya from her past issues. Ganon. Like, ewan ko, parang pati ako, hindi ko in-expect na siya yung magiging big winner. So sa ugali ba ni Mika Salamanca, what attitude ba na gusto mo sa kanya? Hindi ko siya napapanood, pero mabait siya towards the other housemates. Kaya ang alam ko, based sa napanood kong ibang mga short clips, caring siya and friendly siya sa mga housemates. Hindi siya namimili ng kakaibigan, basta open siya sa lahat. Parang ganun. Yes. What if magka-Superman adaptation sa Pilipinas at gaganap ng ang isang Pinoy male celebrity? Sino sa palagay nyo ang bagay na maging Superman? Pipili kayo sa dalawa, si Alden ba o si Donnie Pangilinan? I think si Alden kasi mas marami siyang experience sa industry ng pag-act. Si Donnie parang... Hindi, yung kay Alden ba bagay naman yung katawan niya dun sa pagiging Superman? Oo. Yes, bagay. Si Donnie, Si medyo Superman bulk siya, pero parang mas okay yung katawan ni Alden. as Superman. Eh, paano yung jawline niya? Okay lang. Ano siya? Parang boy cutie kasi siya. Wala bang jawline si Alden? Parang bilog eh. Pipili lang ulit na isa. Sino sa tingin mo yung bagay na maging Superman? Si Donnie o si Alden? Si Alden din po siguro. Okay, pagtanggol natin si Alden. Since hindi kasi ganun katangkaran din si Superman. So Okay. sakto lang yung ang tawag mo dito, yung physical, yung physique ni Alden as Superman. So sino bang pa-partner mo kay Alden pag siya naging Superman? So dapat may leading lady yan. Ala, Ikaw may naisip mo sino pwedeng leading lady for Alden?
Catherine Bernardo. Okay lang. Catherine Bernardo kasi may chemistry sila, ganyan. May ano rin sila, may parang niligawan dati ni Alden si May Catherine. Ikaw, sino naisip mo? Ano po, same na lang din siguro. So, marami kasing nag-break na ngayon. So, sino na lang doon yung sayang sila na tapos nagkahiwalay pa. Babalikan nyo at may kung pinagpatuloy nila, pwede sana maging mag-asawa. Fan kasi ako ng Liz Gan dati. Parang sila yung low-key lang, pero tumagal naman sila, unlike dun sa ibang love team na nasabi. Ba't ko lang sila ang cute nila? Abot ikaw, sino yung love team na gusto mong balikan? Pareho po kasi kaming Liz Gan fan. Okay. And parang, for me po kasi is, iba din po talaga yung chemistry nilang dalawa. And like, yung mga efforts ni Enrique para kay Liza Soberano before. And, ewan ko po, overall, nasayangan lang din Sayang, sa sana kanila. pinagpatuloy na nila. Sino ba ang may kasalanan? Oo, mag-focus focus sa sa career and grow as an individual. Kaso nga po biglang nalaman na may ibang babae si Enrique. Talaga no? May natutokso. Kung magkakaroon ng zombie apocalypse at hindi mo lumabas at may isang celebrity kang pipiliin, sino yung street smart sa tingin niyo makakatulong sa inyo dito sa mga listahan dito? Si Coco Martin. may experience akong gaganon. Okay. Kasi anong gagawin niya? Babarilin niya lahat ng zombie. Oo, ganyan. babarilin niya. Tapos sa magkakasundo naman kayo sa mga pagtatakbuhan niyo, pupuntahan niyo. Siguro naman kabisan na niya yung Quiapo, yung Manila. So, Kaya niya ipagtanggol ikaw. kaya niya. Pag nagka-zombie apocalypse, sino yung maging kanang kamay mong celebrity dito sa mga to? Para siguro magkaiba kami ng sagot. Si Vice Ganda na lang. Baka mag-joke siya dun sa zombie. Baka tumama. Ano, bakit? Kasi even though very komedyante ni Vice Ganda, parang matalino din siya sa person. So, yung talino niya yung gagamitin namin para makaalis kami sa apocalypse. Tingin mo, pag may nasa zombie sa harap niyo, anong gagawin niya? Ikaw ipapain nun. And, depende po. Baka meron naman po kaming weapons na makuha sa daan. Ganyan.